Bagong Pangulo ng Taiwan, handang makipagtulungan sa kabila ng mga ehersisyo ng militar ng China. Sa kabila ng mga patuloy na banta at ehersisyo ng militar ng China, nagpahayag ang bagong Pangulo ng Taiwan, si Lai Ching-te, noong linggo na handa pa rin siyang makipagtulungan sa China. Ang mga ehersisyo ng China sa paligid ng Taiwan ay nagsimula noong Huwebes, 3 araw lamang matapos manumpa si Lai, bilang bahagi ng lumalaking kampanya ng pananakot ng China na itinuturing ang Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito. Sa loob ng 2 araw na ehersisyo, nagbanta ang China na ang mga tinatawag nitong mga puwersa ng kalayaan ay magtatapos na may basag na ulo at dumadaloy na dugo. Sa kabila ng mga banta, sinabi ni Lai sa mga mamamahayag na nais niyang ang Taiwan at China ay magkasamang gampanan ang mahalagang responsibilidad ng regional stability. Dagdag pa niya, inaasahan niyang mapapalawak ang mutual na pag-unawa at pagkakasundo sa pamamagitan ng mga palitan at kooperasyon sa China upang magpatuloy patungo sa posisyon ng kapayapaan at karaniwang kasaganaan. Ang komunikasyon sa pagitan ng China at Taiwan ay naputol noong 2016 na matapos manungkulan si dating Pangulong Tsai Ing-wen ng Democratic Progressive Party, DPP, na nangangakong ipagtanggol ang soberanya ng Taiwan. Nangako si Lai, na isa ring miyembro ng DPP, na ipagpapatuloy ang mga patakaran ni Tsai ng pagpapalakas ng kakayahan sa depensa ng Taiwan, habang nananatiling bukas sa dialogo sa China, at pagpapatibay ng relasyon sa mga kasosyo ng isla, partikular na ang Estados Unidos. Ayon kay Wen Tisung, isang non-resident fellow sa Global China Hub ng Atlantic Council, nananatiling matatag si Lai upang ipakita ang resolusyon sa unang pakikipag-ugnayan ng kanyang administrasyon sa Beijing. Gayunpaman, walang duda na siya ay maghahanap ng iba pang mga international partners at mga kaibigan upang makatulong na mapadali ang higit pang mga back-channel na komunikasyon sa Beijing. Simula noong 2016 na, pinataas ng Beijing ang pressure militar at politikal sa Taiwan, at ang mga naval vessels, drones, at warplanes nito ay nagpapanatili ng halos araw-araw na presensya sa paligid ng isla. Sinasabi ng mga eksperto na ang Beijing ay naghahangad na takutin at pagurin ang militar ng Taiwan sa pagmamanman ng mga aktibidad nito. Noong linggo, 2 araw pagkatapos ng mga ehersisyo, iniulat ng Ministeryo ng Depensa ng Taiwan na 7 sasakyang panghimpapawid ng China, 14 na barkong pandigma at 4 na barkong Coast Guard ay nasa operasyon sa paligid ng isla sa loob ng 24 oras na panahon na nagtatapos sa 6 AM. Sinabi rin ng ministeryo sa isang hiwalay na pahayag na nakakita ito ng isang karton na kahon na naglalaman ng mga political slogans na iniwan ng Beijing sa isang pantalan sa Erdan, isang islet na bahagi ng Taiwan-controlled Kinmen malapit sa Xiamen ng China. Binaliwala ng Ministeryo ng Depensa ang insidente, sinasabing ito ay pinaghihinalaang sinadyang lumikha ng online chatter. Ang unang linggo ni Lai sa opisina ay nakita rin ang libo-libo na nagprotesta sa mga kalye ng Taipei upang tutulan ang mga panukalang batas na iminungkahi sa parlamento ng oposisyon na Kuomintang, na itinuturing na pro-Beijing, at Taiwan People's Party. Inaakusahan ng mga mambabatas ng DPP ang oposisyon ng sapilitang pagpasa ng mga panukalang batas na nagpapalawak ng kapangyarihan ng parlamento nang walang tamang konsultasyon. Dahil wala ng mayorya sa parlamento ang DPP ni Lai, haharapin ng kanyang partido ang mga hamon sa pagpasa ng mga patakaran ng kanyang administrasyon, tulad ng pagpapalakas ng budget sa depensa. Ang mga presyon ay mabilis na dumarating para sa administrasyong Lai, sinabi ni Amanda Xiao ng International Crisis Group sa AFP. Ito ay magiging isang malaking pagsubok ng kanilang kakayahan na pamahalaan ang maramihang mga hamon, domestiko at panlabas, sa parehong oras.